Kian, nasan ka na? Mahinang sambit ni Fatima habang nakayakap sa kanyang tuhod at nakasandal sa konkretong pader ng kanyang madilim na kwarto. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang isang matandang babae. Kumain ka na, Iha. Wika nito sa kanya. Nilapag nito ay ang 2 tray sa ibabaw ng maliit na table. Pwede ko po bang malaman kung anong lugar o probinsya po ito? Magalang, natanong niya dito. Lumingon ito sa pinto at nang wala itong makita na bantay ay lumapit siya kay Fatima Timuko. Nasa Batangas ka, Iha. Asawa ka ni Governor, di ba? Narinig ko yung mga nagdala sa'yo dito pero pasensya na wala akong magagawa para sa'yo. Ani nito sa kanya. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Baka may phone po kayo, kailangan ko matawagan ng asawa ko. Para malaman niyang nandito ako, please. Maawa po kayo sa akin. Pakiusap niya dito. Kung meron lang kaso ipinagbawal sa kasa ang kahit na anumang gadget, ang maiitulong ko lang sa'yo ay pakainin ka ng maayos nang sa ganun may lakas ka habang nananatili ka dito. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Iha. Nagmadali itong umalis dahil nagdatingan ang mga bantay sa labas ng kwarto nito. Pagkalabas ng babae, nagmadaling nilapitan ni Fatima ang table at nagmadaling kumain dahil nanginginig na siya sa gutom. Hindi ako susuko kiyan. Gagawa ako ng paraan para makausap ka. Para malaman mo kung nasan ako. Bulong sa isip ni Fatima habang inuubos ang dala nitong pagkain. Nang bumalik ang may edad na babae ay hindi na ito nagsalita pa dahil may nakatingin na bantay sa kanila. Pinilit niya makatulog habang nakasiksik sa dulo ng kama. Natatakot kasi siya sa maaaring gawin sa kanya ng mga taong nagdala sa kanya sa kasa. Kinabukasan naramdaman niyang may tumatapik sa kanya kaya napamulat siya. Nakahiga na pala siya sa tabla na sahig. Bumangon siya at sumiksik ulit sa sulok. Ibalik niyo ako sa amin. Pakiusap ni Fatima ngunit nagpaypay lang ito ng abaniko niya. Hindi kita pwedeng ibalik sa inyo. Walang nakakaalis sa kasa ng buhay. Nakangising wika nito sa kanya. Sa tingin ko malaki ang magiging pakinabang ko sa iyo. Bukod sa napakaganda mo, napakakinis mo pa. Mabibilang ka sa class A lady ko dito sa kasa at marami na naman akong magiging parokyano mayayaman. Dagdag pa nito sabay hagod ng tingin sa kabuuan niya. Hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi ko ibinibigay ang katawan ko kahit kanino. Mas gusto ko pang mamatay kaysa gawin yun. Singhal ni Fatima sa kanya. Masyado kang matapang para sa isang baguhan. Napangiwi siya sa sakit ng bigla nitong hablutin ang kanyang mahabang buhok. Alam mo ba ang ginagawa ko sa mga katulad mo? Pinapahirapan ko muna hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawa sa akin na susunod ka sa lahat ng gusto ko. Kaya mabuti pa ayusin mo ang sarili mo at itigil mo yung pag-iinarte mo habang may pasensya pa ako. Marahas na binitawan ni Madam Kisha ang buhok niya at lumabas na ito sa kwarto. Pigil ang kanyang luha dahil nasaktan siya sa ginawa nito. Anong ginagawa mo dito? Usisa ni Kian ng datnan niya si Charisma na bumababa ng hagdan nila pagka-uwi niya galing sa opisina. Dinalaw ko si tita para kahit papano may makausap man lang siya at madamayan ko siya. Paliwanag dito sa kanya. Hindi mo na kailangan gawin pa yun, Charisma. Iniwasan niya ito at umakyat na siya sa hagdan ngunit hinarangan siya nito at pinigilan. You need someone to talk. Let's drink. Ayaw niya sa akin. Binalingan ko siya ng tingin at hinila ang braso kong hawak niya. Go home. I don't need someone. Wika niya dito. Suminghap si Charisma upang habaan pa ang pasensya niya dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya nito simula nung namatay si Fatima. I'm sorry. I know ayaw mo sa akin. Hindi ko naman ipinipilit ang sarili ko. I just want to comfort you as a friend. Saad nito parang konsensyahin si Kian. Bumaba siya ng baitang upang harapin ito. Hindi ibig sabihin na wala na si Fatima. Malilipat ko na sa iyong pagmamahal ko. Alam kong ginagawa mo to gain sympathy over my parents nang sa ganon mapapayag mo sila kapag naituloy ang political marriage between us. But you're wrong dahil kahit nasa kabilang buhay na siya, she's still my wife. At hindi ko siya papalitan ng kahit na sino. I hope that make clear to you. Good night. Paalam nito sa kanya at iniwan na siya. Nakagat ni Charisma ang kanyang labi dahil sa talas ng iniwan nitong salita sa kanya. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Bren. Nasa lubong pa niya si Inang Carmen at nginitian niya ito bago lumabas ng bahay. Ano po yun, Ma'am Charisma? Tanong ni Bren sa kanya.
Nasaan siya? Si Fatima po? Andito pa rin po sa kasa. Mahigpit ang bantay niya kaya hindi siya makakalis dito. Good. Siguraduhin mong wala makakakilala sa kanya dyan. Pupunta ako dyan bukas ng hapon. Imporma niya bago magpaalam. Dami Kian. Pasasaan ba't makakasal din tayo sa ayaw at gusto mo? Bulalas ni Charisma at pinatuli ng patakbo ng kotse pauwi. Pagkatapos na magpalit ni Kian ng damit ay nagpunta muna siya sa kwarto ni Fatima. Inilibot niya ang kanyang paningin at inalala ang mga nangyari sa kanila. Kinuha niya ang nakangiting picture nito sa ibabaw ng table. I miss you. Please, come back to me. Humiga siya sa kama at inilagay nito sa dibdib ang larawan. Amoy na amoy din niya ang pabango nito sa buong kwarto. Niyakap niya ang una na palaging kayakap nito upang mapawi man lang ang kanyang pangungulila. Ano? Wala pa rin kayo makuhang lead? Ginagawa niyo ba talaga ang trabaho niyo ha? Ilang araw nang walang asawa ko at hanggang ngayon ni kuko ng suspect. Hindi niyo makita? Singhal niya sa mga kapulisan na inatasan niyang maghanap sa mga kriminal. Gov, ginawa na po namin ang lahat pero wala kami makuhang lead sa kaso. Lahat ng CCTV na pwede naming tingnan, tiningnan na rin namin pero wala po kami makuhang ebidensya. Imporma pa nito. Napahawak siya sa kanya noo at napabuntong hininga. Huwag kayong titigil hanggat hindi natin nahahanap ang pumatay sa kanya. Hindi kayo pwedeng tumigil. May diin niyang sabi nito sa kanila pagkatapos umuwi na rin siya. Pagdating niya sa bahay naabutan niya si Charisma na naghahanda ng pagkain sa dining table. Anak, sumabay ka na sa amin. Tawag na kanya mami ngunit hindi siya nito pinakinggan. Hanggang kailan mo kami titiisin ng ganito, Kian? Maotoridad, napigil ng kanyang ama na nasa tabi lang ng kanyang ina. Napatigil siya sa paglakad at lumingon siya sa mga ito. Hindi lang ikaw ang nagdusa ng mawala ang kapatid. She's not my sister. She's my wife. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi ko magawang humarap sa inyo kagaya ng dati. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Gabi-gabi pa rin akong binabangungot ng pagwawala niya. Mabuti pa kayo. Nakukuha niyo ng ngumiti. Pero ako, ni minsan hindi siya nawala sa isip at puso ko. Alam niyo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon? I felt that I wanted to follow her in grave because I miss her so much. Bagsak ang balikat na tinalikuran niya ang mga ito't umakyat na rin siya sa hagdan. Nakuyom ni Charisma ang kanyang kamao dahil umasa siyang makakasama nila sa dinner si Kian. Kaya nagpresenta siya na magluto ngunit bigo pa rin siyang kunin ang loob nito. Iha, pagpasensyahan mo na si Kian. Pagod lang siguro yun. Wala pa rin kasi kaming balita sa suspect at nakadagdag pa ang trabaho nito as governor. Ani ni Letty kay Charisma. Okay lang po, naintindihan ko naman na nagluluksa po siya. Nandito lang ako para in case kailangan niya ng kausap. Sanina po ako sa anak niyo. Nakangiting sagot ni Charisma. Naupo na silang tatlo para kumain. Hindi ko susuotin yan. Singhal ni Fatima nang ilapag sa tabi niya ang manipis na tela upang suotin para mamaya. Madam, ayaw daw suotin. Sambit ng babaeng mataray ang kilay at pumasok si Madam Kisha na salubong ang kilay. Ibalik niyo na ako sa amin. Hinahanap na ako ng pamilya ko. Hinila ni Madam Kisha ang buhok ni Fatima at kinaladkad patungo sa banyo. Tama na! Nasasaktan ako. Hikbing sabi niya pigil niya dito. Nang makarating sa banyo ay isinubsob siya nito sa malaking imbakan ng tubig hanggang sa nagsimula siyang maubusan ng hininga kaya nagpapalag siya. Ngunit may isang lalaki pa ang nakahawak sa kanya kaya wala siyang nagawa. Halos 30 segundo siyang inilublob sa tubig bago siya binitawan nito. Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung mga maaarte. Kaya ayusin mo ang sarili mo. Dahil kahit gaano ka pa kapresyo sa lahat ng mga babae dito sa kasa, kapag hindi ako nakapagpigil sa iyo, papatayin kita. Banta nito sa kanya. Habol niya kanyang paghingat, inihit siya ng ubo sa ginawa nitong pagpapahirap sa kanya. Tuloy na kayo sa Casa Rosas. Marami kaming mga bagong bulaklak para sa inyo. Nangahali ng tinig ni Madam Kisha sa mga parokyanong nagdadagsaan tuwing gabi sa kanilang lugar upang makahanap ng panandali ang aliw. Nakahilera na ang mga babae at naghihintay na lamang ng lalaking pupulot sa kanila upang dalhin sa pribadong kwarto. Mr. Tan, you're so handsome tonight. Do you want young, skilled, or virgin?
We have different variety of fresh flowers for you. Nanguuto niyang sabi dito at hinila sa harapan ng mga kababaihan, nakakapiraso lang ang suot na damit sa katawan. Ikaw ha? Lagi mo ko loko. Bigay mo sa akin bago mong babae. Dalhin mo kwarto ko. Sagot nito sa kanya. Ilan Mr. Tan? Nakangising tanong nito. Isa lang. Yung bago ha? Pahabol pa nito sa kanya bago ito nagpahatid sa kwarto nito. Madam, wala man tayong bago dito kundi ang isang yun. Yung ayaw pa rin sumunod sa atin. Ipapadala mo ba siya? Tanong ng assistant niyang si Perla. Ano pa nga ba? Dalhin niyo si Fatima sa kwarto ni Mr. Tan. Maotoridad niyang utos. Paano kung pumalag? Ako na ang bahala. Basta dalhin mo. Kaagad na umalis, si Perla tinungo ang kwarto ni Fatima. Kinuha niya ang susi upang buksan ang kwarto nito. Napabalikwa si Fatima na bangon nang pumihit ang siradura ng pinto, bumungad sa kanya si Perla at kagad na hinila ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan dahil nakasuot lamang siya ng manipis at kapos na telang damit. Anong kailangan mo? Nangangambang tanong niya. Hindi habang buhay na pwede ka magtago dito. May customer ka na kaya lumabas ka dyan. Utos nito sa kanya na naghatid ng kakaibang kilabot sa kanyang katawan. Hindi. Ayoko. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Pagmamatigas niya. Boys, ilabas na si Fatima at dalhin siya sa kwarto ng Mr. Tan. Utos ni Perla. Pumasok ang dalawang lalaki at kagad siyang sinunggaban. Wag, parang awan niyo na. Wala siyang nagawa. Kahit na kumawala pa siya dahil masyadong malakas ang mga ito para sa kanya manipis na katawan. Tinungo nila ang dulo ng pasilyo at kumatok muna si Perla bago buksan ang pinto. Wag! Ayoko dito, parang awa niyo na ilabas niyo ako dito. Patuloy na pagwawala niya, ngunit malakas na itinulak siya papasok sa loob ng kwarto. Mr. Tan, pasensya na kayo. Bago pa kasi, kung gusto niyo papalitan na lang namin. Namamroblemang sabi ni Perla. Hinagot siya ng tingin ni Mr. Tan na ngayon ay nakasuot na lamang ng bathrobe at ngumisi ito. Iwan niyo siya dito. No please, wag. Patuloy na sambit ni Fatima. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hilahin ito at parang una na itinapon sa ibabaw ng kama. Tumaas ang laylayan ng suot niyang miniskirt at nagnanasang hinagot siya ng tingin nito. Batang bata, makinis at maputi. Ganyan gusto ko. Nakangising sabi nito. Mabilis siyang bumalikwa sa kama upang tumayo ngunit naging maagap ito sa paghawak sa kanya. Saan punta ha? Kagad siya nitong niyakap at tinalikan sa liig. Bitiwan mo ako! Tinuhod niyang pagkalalaki nito kaya nabitawan siya nito ngunit mabilis itong nakabawi at malakas siyang sinampal na kinasubsob niya sa kama. Hindi pa siya nakakabangon at dinagana na siya nito, hinila ang kanyang buhok kaya napaliyad siya. Habang nakadapa sa ibabaw ng kama. Matapang ka ha? Nanlaki ang mata niya nang biglang haklitin ng damit niya at natanggal ito ng tuluyan. Lumitaw ang maputi niyang dibdib dahil wala siyang suot na bra at kapirasong tela lang ang suot niya. Tama na! Maawa ka! Humihikbing pigil niya, ngunit tila naging bingi ito sa pagmamakaawa niya. Itinihaya siya nito at sinampal sa pisngi na kinapaling na kanya mukha, pati ang saplot niya sa pangibaba ay mabilis na sinira nito. Nanlalambot na siya sa patuloy na panlalaban ngunit wala pa rin itong silbi. Akin ka na, nakangising sabi nito. Ibinagsak niyang tuluyan ang mga kamay niya dahil napagod na siya manlaban dito at hinayaan na lamang siya nito. Huwag kang mag-alala, magugustuhan mo din mamaya. Tumunog ang po niya kaya nabitin ang tangkang paghuhubad niya ng bathrobe. Istorbo. Gigil na nilubayan siya nito at tinungo ang coat at kinuha ang po nito na patuloy sa pagtunog. Bakit ka ba tawag ng tawag? Singal nito sa kausap. Nanatiling nakahiga si Fatima at patuloy ang pagtangis dahil alam niyang hindi na siya makakatakas pa. Oo, pagkatapos ko dito pupunta ako dyan. Singal nito sa kausap bago tumalikod upang ibalik ang po nito sa bulsa. Bumalik ito nakangising parang demonyo. Handa ka na ba? Dahan-dahan na hinubad nito ang bathrobe. Nasuot at kaagad na sumampa sa kama. Ganyan dapat. Matuto kang sumunod para hindi ka nasasaktan. Hinimas nito ang kanyang mukha. Gamit ang daliri at diretsyong tumingin sa mga mata niya si Fatima. You're so beautiful. Kung ayaw mo sa lugar na ito gagawin kitang parausan, gusto mo? Nanunuksong tanong nito sa kanya.
Sumilay ang ngiti sa labi ni Fatima. Ayoko. At nawalan ito ng malay kaya kaagad siyang tumayo upang kunin ang bathrobe na suot nito kanina. Pantakip sa kanyang katawan. Mabilis na kinuha niya ang phone ng lalaki at nanginginig na tinawagan ang numero ni Kian. Samantala, nalipungatan si Kian na marinig niya ang walang tigil na pagtunog ng kanyang phone. Nasa office kasi siya at may tinatapos ngunit nakakatulog naman siya dahil sa labis na pagod. Hello? Who's? Kian, tulungan mo ko! Nabuhay ang dugo ni Kian na marinig niya ang pamilyar na boses at napatiyo siya sa kanyang upuan. Fatima? Bulalas niya. Narinig niya sa kabilang linya ang paos at umiiyak nitong boses. Kian, papatayin nila ako kapag nahuli nila ako. Bilisan mo. Puntahan mo ako dito, natatakot ako. Fak, nasan ka? Sabihin mo kung nasan ka. Dito, sa Casa Rosas, sa Batangas. Kian, iintayin kita. Iligtas mo ko please. Mabilis na kinuha ni Kian ang susi at coat niya. Huminahon ka. Gagawin ko ang lahat para makapunta agad dyan. Nasaan ka ba ngayon? Nag-aalang tanong nito dito, kasabay na mabilis na pintig na kanyang puso. Binenta nila ako sa isang kasa. Nandito ako sa loob ng kwarto ng customer kaso may nagawa ako sa customer ko na hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto pero natakot ako sa gagawin niya sa akin. Humihikbing sabi niya dito. Mabilis na pinaandar ni Kian ang kotse. Han, huminahon ka. Diyan ka muna sa kwarto, huwag kang lalabas, okay? Bago mag-umaga nandyan ako. Pero magpapatawag na ako ng backup sa lugar na yan para makaligtas ka. Basta dyan ka lang, naiintindihan mo? Bili niya na sunod-sunod na kinatango nito. Bilisan mo, Kian. Sambit dito sa kanya bago namatay ang tawag. Anong balita? Tumigil na ba sa kasisigaw si Fatima? Tanong ni Madam Kisha nang lapitan siya ni Perla. Wala na akong naririnig sa labas. Baka umuungol na yon sa sarap. Nakangising sabi ni Perla sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Mukhang kakapal na naman ang kaban ko. Ngayong gabi dahil sa babaeng yun. Wika nito na sinabayan pa ng halakhak. Hindi mapigilan ni Kian na mapaiyak habang binabaybay ang daan patungo sa police station kung saan hihingi siya ng backup upang mapuntahan ang kinaroroonan ni Fatima. Hindi niya akalain na maririnig niya ulit ang boses nito. Akala niya tuluyan na lamang siyang mangangarap na makasama itong muli. Ngunit nagtataka siya kung buhay ito. Sino ang nilibing nila? Paano nangyaring pareho ang DNA result na bangkay at ni Fatima? Huminto siya sa tapat ng bahay ni Anthony at nagmadali itong lumabas. What the? Bakit ganyan ang suot mo? Kita niya ni Kia na makita nitong nakapajama pa ang best friend niyang tinawagan upang matulungan siyang kumontak ng backup at mag-ayos sa sasakyan nilang chopper patungo doon. Hating gabi na, kasarapan na ng tulog ko. Natawag kang buhay si Fatima at sa tingin mo magagawa ko pang magbihes? Matuli na pinaandar ni Kia na kanyang sasakyan. Tumawag ka sa heliport. Sabihin mo kailangan natin ng 2 chopper ngayon din. Pagkatapos natin, si police station diretso na tayo doon. Wika ni Kian na sinang-ayunan naman ni Anthony. Kagad niyang sinunod ang utos nito. Nang makarating sila sa police station ay kagad silang bumaba at pumasok sa loob. Gov, nagtayuan ang mga night duty police. Kontakin niyo ang headquarters ng Batangas. Kailangan ko sila makausap ngayon din. Maotoridad niyang utos sa mga ito na kagad namang kumilos. Kian, okay na ang chopper. Imporma ni Anthony. Tumango si Kian sa kanya at kagad ninalapitan ang phone na inabot sa kanya. Hello, this is Governor Kian Montecarlo of Laguna. I want you to raid the Casa Rosas to save my wife, Fatima Montecarlo now. Utos niya sa mga ito. Pati ang mga pulis na nasa harapan niya ay nagulat sa sinabi niya. Susunod kami. Please, save my wife. She's in danger. Nanginginig ang labing pakiusap niya dito. Nakahinga siya ng maluwag nang sumagot itong pupunta kagad ang area. Pagkatapos ay nagpasama siya sa mga pulis upang pumunta naman sa heliport at samahan siyang puntahan ang kinaroroonan ni Fatima. Tinawagan niya ulit ang numero na tumawag sa kanya kanina. Kian, maghintay ka lang mahal ko. Papunta na ako dyan. Huwag kang matakot, pangako darating ako. Oo, iintayin kita. Wika ni Fatima sa kanya. Anong ginagawa mo? Mamaya may mga pulis na darating dyan. Basta wag kang lalabas hanggat hindi ka pa safe, okay? Bilin niya dito. Oo, I miss you. Sambit nito. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Thanks God, buhay ka. Kung alam mo lang kung ano nararamdaman ko ngayon. Kung pwede lang kitang makita kaagad.
Paos, nasambit ni Kian. Napalunok si Fatima at pinigilan niya mapaiyak. Nararamdaman niya pangungulila sa boses nito. Lumaban ako para sa iyo kasi alam ko inaantay mo ko. Nangingilid ang luhang sambit niya. Thank you. Sambit niya samantala nagulat ang mga bantay sa Casa Rosas sa pagdadatingan ng mga pulis. Teka, bakit? May permit kami at wala kami mga minor dito. Pigil ni Madam Rosas. Huwag na kayong lumaban pa. Ilabas niyo si Fatima Montecarlo. Sigaw na pulis na nangunguna sa pagre-raid sa kanila. Narinig ito ni Bren at kaagad na tinungo ang kwarto kung nasan ito. Walang Fatima Montecarlo dito. Giit niya. Men, search the area. Nagpulasan ng mga pulis at nagsimula magkaroon ng putukan. Nagtakbuhan at nagsigawan ang mga babae sa loob ng kasa at hinalughog nila ang bawat kwarto. Fatima, what happened? I heard gunshot. Bulalas ni Kian na makarinig siya ng sunod-sunod na putukan sa kabilang linya. Napapapikit si Fatima na makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa malakas na tadyak ni Bren. Nagulat pa ito na makita ang dugo ang bangkay na nakahiga sa puting kama. Sinugod siya ni Fatima, ngunit mabilis na naging kilos nito nang pigilan ang kamay niya. Ah! Nasasaktang sigaw niya na mahigpit na hawakan ang braso niya ni Bren. Fatima? Fatima? Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Kian ngunit puro sigaw lang ni Fatima na didinig niya. Fatima! Namatay ang call at sinubukan pa niyang tawagan ngunit hindi na niya ito makontak dahil naitapo na ito ni Bren. Walang malay na binuhat nito si Fatima na parang isang kabang bigas at inilabas sa likurang pinto upang itakas at hindi makuha ng mga pulis. Anong nangyari? Tanong ni Anthony na nasa tabi lang niya at nakikinig sa kanya. Si Fatima, she's in danger pero wala akong magawa. Igting ang pangangsigaw niya. Nagawang makadaan sa likuran ni Bren at sinuot niya ang malagong damuhan upang hindi sila masundan ng mga pulis kung magkakataon. Nagulat si Madam Kisha na makita niyang bangkay na si Mr. Wang sa kwarto nito. Sabi ko naman sa inyo, walang Fatima dito. Patay mali siyang wika ni Madam Kisha. Alam niyang si Bren ang may kagagawan ng pagkawala ni Fatima ngunit hindi niya akalain na papatayin nito si Mr. Tan. Kinuha ni Bren ang phone niya at kaagad siyang tumawag kay Charisma dahil hindi niya alam ang gagawin niya at kapag nagtagal sila doon, panigurong mahuhuli sila ng mga pulis. Bakit ang aga pa? Pupungas-pungas sa tanong ni Charisma dahil sa walang tigil. Napagtunog ng phone niya kaya siya nagising. Ma'am Charisma, na-raid ng mga pulis ang Casa Rosas. Imporma niya na kinabalikwas nito ng kama. What? Paano nangyari yun? Akala ko may protection order ang casa kay Hepe. Nagtatakang tanong nito sa kanya. Wala si Hepe sa tingin ko. Mas mataas na pulis ang nagpunta dito. Nasa akin si Fatima, anong gagawin ko sa kanya? Tanong niya dito. Nakahinga siya na mariwag na malaman niyang hawak nito si Fatima. Patayin mo na siya at ilibing mo. Nang sa ganon, hindi mag-iwan ng bakas at hindi na siya makabalik pa. Utos niya na ikinatigil nito sa pagtakbo. Ma'am, sigurado po ba kayo? Paano kung alam ni Governor na buhay pa si Fatima, anong gagawin natin? Napaisip si Charisma sa sinabi nito. Naalis na niya ito ng tuluyan kay Kian at kayang-kaya niyang burahin ulit ito sa kanyang landas. Just kill her. Pinal, nautos ni Charisma na may ngisi sa labi. Pagkatapos ay pinatay na ni Bren ang tawag. Walang nagawa si Bren kundi dalhin sa malayo si Fatima na wala pa ring mali upang makalayo sa mga pulis at pagkatapos ay gagawin na niyang inutos nito sa kanya. Hindi siya pwede mag-iwan ng bakas ni Fatima dahil alam niya mapapahamak silang dalawa ni Charisma at malalagot siya dito. Hindi makabalik si Charisma sa pagtulog dahil sa pagtawag ni Bren. Kinakabahan din siya dahil baka hindi magtagumpay ang mahabang panahon niyang pinag-isipan na plano upang alisin sa landas nito si Fatima at matuloy na ang kasal nila ni Kian. Dinampot niya ang phone at nagtipa ng numero. Hello? Umalis ba si Kian? Kinakabahan na tanong niya sa kausap sa kabilang linya. Hindi ko po alam, Miss Charisma. Sisilipin ko po kung nandyan ang kotse ni Sir Kian. Naghintay siya ng ilang minuto habang hindi mapakaling palakad-lakad sa loob ng kanyang kwarto. Maya-maya pa isnagot ulit siya nito. Ma'am, wala po sa parking ang kotse ni Sir. Yun lang po ang ginagamit niya kapag may mga halaga siyang lakad. Imporma nito sa kanya. Shit, mura niya. Malakas ang kutob niyang alam na dinikiya na buhay si Fatima. Ang babaeng yun. Tinik talaga siya sa lalamunan ko. Bulalas ni Charisma sa kanya.
Shena, makinig ka sa akin. Umalis ka na sa kanila. Magtago ka muna at kapag nagkabulilyaso ang plano ko, malalaman nilang ikaw ang kumuha ng DNA sample at madidiin ako kapag nagkataon. Naintindihan mo ba? Sige ma'am. Sagot nito. Siya ang nagplanong ipasok si Shena bilang kasambahay upang mabantayan ang mga kilos ng dalawa. Kaya alam niya ang nangyayari sa mga ito kapag nasa loob ng bahay ang dalawa. Nabalitaan din niyang madalas na magkatabi sa kama ang dalawa at kaya niya din nalaman ang tungkol sa kasal dahil sabay silang umalis ng araw na yun. Kagad na tinawagan ni Charisma si Bren at ilang ring lang ay hingal na sumagot na ito. Napatay mo na ba siya? Kinakabahan na tanong niya dito. Hindi pa ma'am Charisma, natakasan ako ni Fatima. Sagot ni Bren habang sinusuyod ang bundok upang mahanap si Fatima. What? Wala ka talagang silbi. Paano ka natakasan? Singhal niya dito dahil sa labis na galit. Iiniwan ko siya sandali at naguhukay ako sa lupa ng paglilibingan ko sa kanya. Paglingon ko wala na siya. Hingal, nasagot ni Bren. Papasilay pa lang ang liwanag at ilang oras na niya itong hinahanap. Nakatulong ang mga yapak nito upang masundan niya kung saan ito tumakbo. Halos maubusan na rin siya ng bala dahil tinangka niya itong barilin sa malayo ngunit hindi niya ito tinamaan. Magpapadala ako ng mga tauhan dyan. Hanapin mo siya at kapag nakita mo barilin mo kagad, stupido. Igting ang pangangsigaw ni Charisma sa kanya. Kaagad na ibinaba niya ang tawag at nag-asikaso na siya para magpunta ng Batangas. Samantala kakababa pa lang ng kotse ni Kian ay napatakbo na siya sa loob ng kasa. Nagkalat ang mga bangkay ng tauhan nito at maraming babae din siya nakita na isinakay sa L3 van. Inaresto naman si Madam Kisha at Perla at dinala kagad sa presinto. Where's my wife? Tanong ni Kian nang hindi niya makita sa mga babae si Fatima. Sir, nakita namin sa CCTV. May lalaking naglabas sa kanya sa isang kwarto. Sa likod sila dumaan. Hindi namin kagad nahabol pero nakasunod na ang mga pulis. Imporma sa kanya ng isang pulis. Matalim ang matang tiningnan niya ito at nagkiskisa ng kanyang bagang dahil sa galit. Kinuha ni Kian ang hawak nitong baril. Lead the way. Ako mismo ang magliligtas sa asawa ko. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Kagad silang dumaan sa likuran at sinuong ang sukalan upang mahanap si Fatima. Hindi siya maaaring sumuko. Alam niya makikita niya ulit ang minamahal niya at kapag nalaman niya kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Halos maubusan na ng hangin sa dibdib si Fatima sa patuloy na pagtakbo niya. Nagising siya noong may kausap si Bren sa phone habang buhat-buhat siya nito at nagpanggap siyang walang malay. Binaba siya nito sa likuran ng malaking puno at nag-umpisa ito magbungkal ng lupa gamit lang ang malaki at matulis na kahoy at mga kamay. Kaya nang hindi siya napansin nito ay tahimik siyang tumayo at mabilis na kumaripas ng takbo. Wala siya mapagtaguan kundi ang matataas na puno't halaman dahil nasa ibaba ng bundok ang kinaroroonan ng Casa Rosas at wala siyang mahinga ng tulong. Nag-umpisa na rin lumakas ang bagsak ng ulan kaya mas naging madulas at matarik na din ang lupang binabaybay niya. Hindi na siya halos makatakbo sa dami ng galos niya sa kamay at binti dahil kahit kasukalan ay sinusuong niya huwag lang siya makita ni Bren at mapatay. Kailangan niya lakasan ng loob niya at umaasa siya makakaligtas pa siya sa bangungot na pinagdaraanan niya. Impit na napahawak siya sa kanyang binti nang madulas siya tumama ang buto niya sa paa. Naiiyak na siya dahil pakiramdam niya hindi na niya kaya ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Lumingon siya at pinilit ang sariling tumayo kahit nanginginig na ang binti niya sa pagod. Dahil naririnig na rin niya ang nakakatakot na boses ni Bren. Fatima! Hindi ka makakataka sa akin. Lumabas ka na! Napuno ng putik ang suot niyang bathrobe at mas lalong bumigat ito dahil nabasa ng ulan. Nanginig ang kanyang kalamnan at paika-ika siyang tumakbo pang hindi siya tuluyang mahabol nito. Tigil! Sigaw ni Bren na makita siya nito. Maliwanag na kasi kaya mas madali na niya itong nahanap. Napatakip si Fatima na kanyang tenga dahil sa putok ng baril na ikinagulat niya. Lakad takbo ang ginawa niya at na makita niya mababaw na ilog ay bumaba siya upang tumawid sa kabila. Hindi niya ako pwedeng mahabol. Kailangan ko siya matakasan habang malayo pa siya. Bulong ni Fatima sa sarili at mabilis na lumakad sa hanggang tuhod na tubig ng ilog. Nagmadali siya kahit sobrang ramdam na niya ang sakit ng mga buto niya. Hindi ka makakatakas sa akin! Napalingon siya na marinig niya malakas na sigaw ni Bren at nanlaki ang mata niya nang tutukan siya nito ng baril. Malapit na sana siya makatawid sa kabila
Umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril at naramdaman ni Fatima ang pagbaon ng bala sa kanyang tagiliran at daplis sa balikat. Tumagas ang dugo sa kanyang katawan at hindi na siya nakakbang. Natuluyan na siyang nabuwal at humalo ang kanyang dugo sa malamig na tubig sa ilog. Nakangising bumaba si Bren sa ilog at kaagad na tinakbo si Fatima na nakasubsob na sa tubig dahil halos mawala na siya ng ulirat. "Shit! Pinahirapan mo pa akong babae ka?" Mura niya dito at marahas na ibinaba sa lupa. Dinala niya ito sa kabila at humanap siya na mas malambot na lupa upang mailibing na niya ng tuluyan si Fatima dahil yun ang mahigpit na utos sa kanya ni Charisma. Buong lakas niyang binuhat ang malaking bato at doon siya nag-umpisa magkukay ng lupa. Kahit mababaw lang basta maitago lang niya ng tuluyan ang katawan nito. Bago pa siya maabutan ng mga humahabol sa kanyang mga pulis, napahawak si Fatima sa kanyang tagiliran dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi kayo magtatagumpay. Alam ni Kian ang lahat. Nangihinang sambit niya. Nilapitan siya ni Bren at malakas na sinampal kaya nahiga siya sa lupa. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig sa sampal nito at halos wala na siyang lakas. "Magtigil ka na at antayin mo na lang na mailibing kita dito." Singal sa kanya nito. Napatingin siya sa makulimlim na langit at pagkatapos ay sinara niya ang kanyang mga mata. "Kian, nasan ka na?" Nagbagsakan ang kanyang mga luha hanggang sa tumila na rin ang ulan. Nang matapos na makapaghukay si Bren ay kaagad niyang ibinaon si Fatima na walang malay. Mababaw lang ang naging hukay niya dahil wala siyang kagamitan at hindi rin ito mahaba. Kaya kailangan pa niyang i-bend si Fatima upang magkasya. Nang malagay niya ito ng tuluyan ay nagmadali na siyang buhusan ito ng lupa. "Tigil!" Napalingon siya ng biglang magdatingan ng mga pulis. Nakita rin niya si Governor Kian at matalim ang matang nakatingin ito sa kanya. Akmang dadamputin na sana niya ang baril ngunit naunahan na siyang paputukan ng mga pulis. Sumayaw sa bala ang katawan niya hanggang sa tuluyan siyang sumuka ng dugo at napaluhod sa lupa. Parang sasabog ang puso ni Kian habang patakbong tinungo ang hukay at para siyang binuhusan ng malamig na tubig na makita niya si Fatima na halos matabunan na ng lupa ang katawan nito. Hindi mapigilan ni Kian ang kanyang emosyon habang tinatanggalan niya ng basang putik ang mukha ni Fatima. Hinubad pa niya ang coat niya upang maibalot sa katawan nito. Nagawang malagayan ng paunang lunas ang kanyang mga sugat upang tumigil ang pagdurugo habang inaantay nila ang pagdating ng chopper na maghahatid sa kanila sa ospital. Nanatiling nakakalong ito sa kanyang katawan. "Mahal ko, gumising ka. Nandito na ako. Tiisin mo lang ang sakit, huwag kang bibitaw." Hinalikan niya ito sa noo at unti-unti itong dumilat. "Kian?" Sambit niya kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. "I thought I'd lost you again. Kung nagkataon na hindi ako dumating, hindi ko nakakayanin pa ulit na mawala ka sa akin." Inangat ni Fatima ang kamay niya at hinaplos sa pisngi ni Kian. "Hindi na yun mahalaga. Nandito ka na at magkasama na tayo ulit. Hindi na tayo mapapaghiwalay pa ni Charisma." Usal nito na hindi niya inaasahang maririnig. Tatanungin pa sana niya ito ngunit tuluyan na itong nawala ng malay. "Fatima? Fatima!" Kinuha ng Anthony ang pulsuhan niya. Don't worry, buhay pa siya. Mahina lang ang pulse niya. Wika nito. Seryoso siyang tumingin kay Anthony. "Tawagan mo si Dad, sabihin mo anong nangyari at sabihin mong ipahuli si Charisma. Siya lang ang alam kong may pakana ng pagdukot kay Fatima at paglayo sa akin. Ngayon na." Tumayo ito at dinukot ang phone. "Hello, Tito?" Tanong niya. Nang ilang ring pa lamang ay sinagot na nito. "Oh, Anthony, kasama mo ba si Kian? Nasaan kayo?" Tanong ni Lucio. "Tito, nandito kami sa Batangas. Iniligtas namin si Fatima. Kailangan niyo pong ipahuli sa mga pulis si Charisma bago ito makatakas. Siya may pakana ng lahat ng nangyari kay Fatima." Paliwanag niya ni kinagulat ni Lucio. "What? Buhay ang anak ko?" Hindi makapaniwalang tanong ni Lucio ni kinatayo naman sa upuan ni Letty. "Sinong buhay? Sinong kausap mo?" Usisa nito sabay lapit sa kanya. Inabot ni Kian ang phone na hawak nito. "Dad, magpadala kayo ng mga pulis sa bahay ni Charisma at ipahuli niyo siya bago pa niya maisipan na tumakas. Magbabayad siya sa ginawa niya sa asawa ko at sa pagpapaniwala niya sa atin ng malaking kasinungalingan. Magbandali kayo. Tawagan niyo ako kapag nahuli niyo siya, okay?" Pagkatapos ibinaba na niya ang tawag.
dahil parating na ang chopper na maghahatid sa kanila sa pinakamalapit na ospital. Lucio, totoo ba yung narinig ko? Buhay pa si Fatima? Hindi makapaniwalang tanong ni Letty. Oo, buhay siya at iniligtas siya ng anak mo. Kailangan kong tawagan si Major Kulya. Kung totoo ngang si Charisma may kasalanan, kailangan siya mahuli kaagad. Wika nito't kaagad na sinunod si Kian. Samantala, pagkarating nila sa ospital, hindi pa rin mapakali si Kian kaya si Anthony muna kumausap sa mga pulis na tumulong sa kanila sa pag-raid ng kasa. Habang bantay sarado naman ang loob at labas ng ospital upang masiguro ni Kian na safe si Fatima. Tumawag na ba si Dad? Kinakabahan na tanong niya kay Anthony. Hindi pa. Sagot nito. Naupo silang dalawa sa waiting area at matyagang naghihintay na lumabas ang doktor mula sa operating room. Hindi ko naisip kagad yun. Hindi ko akalain na si Charisma may pakana ng lahat. Hindi lang niya nilagay sa alanganin ang buhay ni Fatima. Pinaniwala pa niya tayo na patay na ito at muntikan na rin niyang ipapatay ito. Kung hindi ako dumating. Kung kinulang tayo sa oras, siguradong nailibing na siya. Igting ang pangangsambit niya. Huminahon ka muna, Kian. Sa ngayon, ang kaligtasan muna ni Fatima ang pagtuunan mo ng pansin. Siguradong gagawa na ng paraan sila tito para mahuli si Charisma. Paalala nito sa kaibigan. Kinalma niya ang sarili dahil baka siya ang atakihin sa sobrang galit niya sa babaeng yun. Ilang minuto pa sila naghintay hanggang sa tuluyan ang lumabas ang doktor. Napatayo si Kian at kagad na lumapit. Dok, how's my wife? Nangangambang tanong niya. She's okay now. Natanggal na rin namin yung bala sa kanyang tagiliran. Pero kailangan pa niya ng blood transfusion. Nasa maraming dugo ang nawala sa kanya and I'm sorry. We couldn't save your baby. Wika ng doktor na kinatulos niya sa kinatatayuan niya. She's pregnant? Hindi makapaniwalang. Tanong ni Kian. Yes, 3 weeks pregnant. Tinapik siya ng doktor sa balikat. I'm sorry. We did our best and choose to save your wife. Nanambot ang binti ni Kian nang umalis na ang doktor. Napakapit siya sa gilid ng pinto ng operating room at nilapitan siya ni Anthony para damayan. I'm sorry for your loss, Kian. Alo niya sa kaibigan. Hindi siya makapaniwala na ganito ang kahihinatnan na magiging unang anak sana nila ni Fatima. Matagal niyang inantay ang araw na yun dahil gusto na niyang magbunga ang pagmamahalan nilang dalawa, ngunit ipinagkait ito sa kanilang dalawa. Napakuyom siya sa kanyang kamao. I'll kill her. Igting ang pangangsambit niya. Tumunog ang phone ni Anthony at nang sagutin niya ito ay napatingin siya kay Kian na ngayon ay hindi na maipinta ang mukha dahil sa labis na galit. Anong nangyari? Sabihin niyo, nakakulong na ba ang babaeng yun? Umalis daw ng maaga si Charisma at hindi na ito naabutan ng mga pulis. Imporma ni Anthony. Fuck! Inutusan niya ang daddy niya na pabantayan ang mga paliparan kung sakali lumabas ito ng bansa at i-public post na rin sa media ang mukha nito. Dinala na sa pribadong kwarto si Fatima at maayos na rin ang kanyang kondisyon. Aalis muna ako para makapamili ng damit natin at pagkain nang sa gayon makapagbihis ka na din. Sambit ni Anthony. Tumango si Kian sa kanya at nanatiling nakatitig sa maamong mukha ng kanyang asawa. I won't let that fucking woman touch you again. Usal niya habang hinahalikan niya ang kamay nitong walang dextrose. Unti-unti itong dumilat at bumaling ng tingin kay Kian na nasa tabi niya. Magpahinga ka muna. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Ngumiti si Fatima sa kanya. Hinawakan niya ang namamagang pisngi nito at pinagmasdan ang sugat sa gilid ng labi. I'm sorry kung hindi kita na ipagtanggol. Nangingilid ang luhang usal ni Kian sa kanya. Dumaloy ang luha sa pisngi at gilid ng mata niya. Yung anak natin, wala na siya, diba? Narinig ko sila na nag-uusap kanina. Humihikbing sabi niya. Pinahiram lang siya sa atin. Sandali and I'm sure ibabalik din siya sa atin ng Diyos. Nakangiting sabi ni Kian sa kanya upang hindi na ito mag-alala pa. Sorry, hindi ko siya naalagaan. No, please, don't say that. Hindi mo ginusto ang nangyari sa kanya. Pwede pa naman tayo magkaanak kahit ilan pa ang gusto mo. Pero magpagaling ka muna, okay? Hinalikan siya nito sa labi. I miss you so much. I love you. Wika ni Kian nang humiwalay ang labi nila sa isa't isa. Mahal na mahal din kita. Sambit ni Fatima. Pinahid niya ang luha nito sa pisngi. Paano mo nalaman na si Charisma may gawa nito sa'yo? Usisan niya para malaman niya ang totoo. Yung lalaking inutusan niya. Siya ang personal bodyguard ni Charisma. Nakita ko siya sa labas ng building. Narinig ko din na kausap niya ito ng ilang beses.
Kaya alam kong plano nila ang lahat, pati ang pagkamatay ko. Sila ang gumawa ng paraan para palabasin na ako yun. Hindi ko alam kung paano, ngunit nasisiguro kong si Charisma ang may pakana ng lahat ng ito. Dahil sa obsession niya sa iyo, inilayo niya ako at dinala sa impyerno ng lugar na yun. Hindi ko siya mapapatawad, Kian. Humihikbing sabi niya. Me either. Gagawin ko ang lahat para mabulok siya sa kulungan. Magpahinga ka muna. Baka makasama sa iyong pag-iisip. Ako na ang bahala sa lahat, okay? Tumango siya dito at kinalma ang sarili para makapagpahinga. Nang dumating si Anthony ay iba na ang suot nitong damit at nakaligo na rin. Kumuha ako ng hotel dyan sa malapit nang sa ganon may matutuluyan tayo habang may inaasikaso tayo dito. Inabot niya ang paper bag na dala nito. Pagkain at bihisan at toiletries. Alam ko naman na wala kang balak na umalis sa tabi ni Fatima. Kaya dito ka na maligo. Tatawagan ko lang ang headquarters na magfa-file tayo ng case against sa mga tauhan na nahuli sa Casa Rosas. Imporma nito sa kanya. Salamat, Anthony. Wika niya at kaagad na ring pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos, sabay silang kumain. Ano ng plano mo? Hindi pa nila nahahanap si Charisma. Sumandal si Kian sa sofa at napaisip kung saan ito naroroon. Kailangan na nating umalis dito at bumalik sa Laguna. Kung nagawa ni Charisma na ipadala si Fatima dito sa probinsya, paniguradong pupunta yun dito. Kaya aalis tayo bukas ng gabi. At habang nandito pa tayo, paigpitan mong pagbabantay sa buong ospital. Utos niya dito. Don't worry. Alert ang mga tauhan natin. Hindi pa rin magawang mapanatag ni Kian dahil hindi pa rin nahuhuli si Charisma. Kaya kailangan nila magdoble ingat. Tumawag din sa kanya ang mami nila, ngunit sinabihan niya itong intayin na lamang ang pagbalik nila sa Laguna. Tatanungin ko ang doktor bukas kung maaari nang ibiyahe. Kailangan na natin makabalik sa Laguna. Wika ni Kian na magising si Fatima. Si Papa, magaling na ba siya? Si Mama, hinahanap pa niya ako? Paano kung ayaw pa nila rin sa akin? Nag-aalalang sambit niya. Okay na si Dad, wag mo silang isipin. Kapag okay ka na, kakausapin natin sila na maayos. Magpalakas ka. I hate seeing you like this. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi kita naprotektahan, kaya please, magpalakas ka dahil may tatapusin tayong problema, okay? Marahan na tumango si Fatima. Malalim na ang gabi at tahimik na rin sa ospital. Pailan-ilan na lamang ang dumadaan sa pasilyo at nag-asikaso ng mga pasyente. Nagising si Kian nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang lalaking nurse at nakasuot ito ng face mask. Para saan ang gamot na yan? Usisa niya dahil may dala itong injection. For infection gov. Sagot nito sa kanya. Matalim ang tingin na ipinukol niya dito at mabilis ang kilos niyang hinugot ang baril sa kanyang tagiliran na kinatigil nito. Subukan mong iturok yan sa swero. Pasasabugin ko ang bungo mo. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.